Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking kilos protesta na umalingaw sa buong bansa, ang tinaguriang Trillion Peso March. Marami ang nagtatanong, ano nga ba ang dahilan nito, paano ito isinagawa, at ano ang mga naging epekto nito? Lalo na ang mga nangyari sa Menjola kung saan nagkaroon ng tensyon at ilang violent incidents, pero sa kabuuan ay nanatiling mapayapang demonstrasyon. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Balikan muna natin. Ang Trillion Peso March ay isang malawakang kilos protesta na binuo ng iba't ibang sektor ng lipunan, mula sa mga estudyante, manggagawa, guro, propesyonal, relihiyosong grupo, hanggang sa mga ordinaryong mamamayan. Pinagkaisahan nito bilang tugon sa malalaking isyu ng pamahalaan, partikular na ang usapin ng malawakang korupsyon, maling paggastos ng pambansang budget, at ang kawalan ng transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Bakit Trillion Peso? Dahil ang sentro ng sigaw ng mga demonstrador ay ang umano'y pagwaldas o maling paggamit ng trilyong piso mula sa kaban ng bayan. Para sa kanila, hindi sapat ang paliwanag ng gobyerno, at kailangang magkaroon ng masusing investigasyon, pananagutan, at pagbabago sa sistema ng paggastos ng pondo ng pamahalaan. Hindi lamang ito basta maliit na pagtitipon. Ang Trillion Peso March ay nangyari sa iba't ibang lungsod at probinsya, pero 3 lugar sa Metro Manila ang naging sentro ng pagkilos. Una, sa Luneta Park, kung saan libu-libong tao ang nagtipon dala ang kanilang mga placard at panawagan. Ang Luneta ay naging malaking entablado para sa mga talumpati, cultural performances, at pagsasanib puwersa ng iba't ibang grupo. Ikalawa, sa EDSA Shrine, isang makasaysayang lugar na kilala bilang simbolo ng people power. Muli, libu-libong tao ang nagtungo rito upang ipakita na ang laban para sa transparency at good governance ay pagpapatuloy ng tradisyon ng mapayapang pagkilos ng sambayanan. At ikatlo, sa Menjola, ang lugar na pinakamalapit sa Malacañang at kilala bilang sentro ng protesta. Libu-libong tao rin ang dumalo rito, ngunit dito rin nagkaroon ng ilan sa pinakamalalaking tensyon ng buong kilos protesta. Sa Menjola Bridge, ilang grupo ng kabataan at militanteng sektor ang nagtangkang lumapit ng mas malapit sa Malacañang. Pinilit nilang makalusot sa mga barikada na inilagay ng pulisya at mga anti-riot units. Nagkaroon ng batuhan ng bote, ilang upuan, at kahon mula sa gilid ng kalsada. May mga nagbato rin ng pintura bilang simbolo ng galit laban sa katiwalian. Dito na nagkaroon ng dispersal operation. Gumamit ng mga shield at truncheon ng mga pulis para itaboy ang mga demonstrador. May ilan na nasugatan, kapwa mula sa panig ng mga pulis at mula sa panig ng mga nagpoprotesta. May mga naaresto ring kabataan, ngunit agad ding pinalaya matapos ang ilang oras ng interogasyon. Subalit mahalagang tandaan, kung ikukumpara sa dami ng tao na dumalo, maliit na bahagi lamang ng kabuuang protesta ang nasangkot sa karahasan. Ang nakararami ay nanatiling nakaupo, nakikinig, at mapayapang nagmarcha dala ang kanilang mga panawagan. Kaya't masasabi natin na bagamat may tensyon at violent events sa Menjola, ang Trillion Peso March ay sa pangkalahatan ay isang mapayapang demonstrasyon. Ang pamahalaan, syempre, ay mabilis na nagbigay ng pahayag. Ayon sa mga opisyal, nirerespeto nila ang karapatan ng mamamayan na magpahayag ng kanilang hinaing, ngunit binigyang diin nila na dapat ito ay gawin sa paraang hindi lumalabag sa batas at sa kaayusan. Sa kabilang banda, maraming kritiko ang nagsabing tila naging sobrang agresibo ang ilang dispersal methods. Para sa kanila, dapat ay mas naging mahinahon ng pulisya dahil ang kabuuan ng rally ay nananatiling mapayapa. Nagkaroon din ng panibagong debate tungkol sa freedom parks, permit systems, at ang balanse ng public safety at karapatan sa malayang pananalita. Ang Trillion Peso March ay nagdulot ng malalim na diskurso sa lipunan.
Una, muli nitong binuhay ang malakas na usapin ng korupsyon at accountability. Pinasigla nito ang mga panawagan para sa mas malinaw na budget process, at para sa pagpapatibay ng mga institusyong nagbabantay sa kaban ng bayan. Ikalawa, nagpatunay ito na buhay pa rin ang kultura ng protesta sa Pilipinas. Sa kabila ng pandemya, sa kabila ng takot sa virus at limitasyon ng health protocols, maraming Pilipino ang lumabas para ipahayag ang kanilang sama ng loob. Ikatlo, nagdulot ito ng mas malalim na tanong tungkol sa relasyon ng Estado at ng mamamayan. Kapag may mga nasasaktan sa mga dispersal, mas napapalakas ba nito ang tiwala ng tao sa gobyerno, o mas lalo itong bumabawas ng kredibilidad? Hindi rin natin pwedeng ipagwalang bahala ang simbolismo ng Menjola. Sa kasaysayan, ilang dekada na itong naging sentro ng protesta, mula sa martial law years hanggang sa iba't ibang administrasyon. Kaya't ang nangyari sa Menjola noong Trillion Peso March ay nagdadala ng bigat ng kasaysayan. Para sa marami, ito ay hindi lamang lugar ng pagtitipon. Ito ay entablado ng tinig ng bayan. Kapag naroon ang protesta, malinaw ang mensahe, dinidiretso na ng mamamayan ang kanilang hinaing sa pintuan ng kapangyarihan. Ano ang implikasyon ng Trillion Peso March sa hinaharap? Una, pinakita nito na kahit may mga violent sparks, kayang manatiling mapayapa ang mas malaking bahagi ng masa. Ito ay mahalagang aral para sa parehong mamamayan at pamahalaan, na sa halip na tumuon sa away, mas dapat ay palakasin ang dialogo. Ikalawa, pinapaalala nito na kapag ang isyu ay pondo ng bayan, trilyong piso na pinagpapawisan ng bawat Pilipino, hindi maiiwasan na magkakaroon ng malakas na public backlash kung may duda sa paggamit nito. Ikatlo, may epekto ito sa international image ng Pilipinas. Kapag nakikita ng ibang bansa na ang mga mamamayan ay matapang na lumalaban para sa transparency at good governance, nakikita rin nila ang resilience ng demokrasya. Ngunit kung ang nakikita ay kaguluhan, violent clashes, at paminsang dispersal na may dugo, maaaring mabawasan ang kredibilidad ng bansa bilang isang matatag na demokrasya. Ang Trillion Peso March ay isang makasaysayang pangyayari. Isa itong demonstrasyon ng tapang ng sambayanang Pilipino na ipaglaban ang karapatan at ang tamang paggamit ng pondo ng bayan. Sa Luneta at EDSA Shrine, nagtipon ang libu-libong tao para sa mapayapang panawagan. Sa Menjola, nagkaroon ng tensyon at karahasan mula sa ilang grupo, ngunit sa kabuuan, nanatili itong mapayapa at puno